Good evening po sa inyo lahat. Sana hindi ako ma-mental block uli, no? Last Sunday. Actually, kanina, hindi pa ako nagsisimula, parang ayoko na magsalita para kanina kasi yung message ngayon, parang hindi kasi ako worth pa rin magsalita dito. Siguro magtatanong ako ng medyo personal question. Kung napansin nyo kanina, no, yung kinanta ng choir, Shout for Joy. Then, kanina naman, there is joy in serving Jesus. Minsan iniisip ko, totoo ba talaga sa puso natin yun? Minsan iniisip ko, sinasabuhay ko ba yun? Magtatanong ako ng personal question na, yung question na to na tanong din para sa akin. Masaya ba kayo sa Christian life nyo? Masaya ba kayo sa Panginoon? Are you still delighting sa Panginoon? Kasi iba yung, alam niyo ba ibig sabihin na natutuwa ka sa Panginoon? Kasi minsan ang nangyayari kasi, natutuwa tayo sa Panginoon kapag may blessing tayo natatanggap. Kapag okay ang ating kalagayan, kapag okay ang ating nararamdaman, natutuwa tayo sa Panginoon. Pero kung sakali mangyari kaya sa atin katulad nung kay Job, na kinuha ang lahat sa kanya, ang kanyang property, ang kanyang mga loved ones, matutuwa ka pa ba sa Panginoon? Minsan talungin natin ang ating sarili, natutuwa ka pa ba sa kasama mo? Natutuwa ka ba sa asawa mo? Natutuwa ka pa ba sa mga anak mo? Minsan madaling sabihin, di ba? Pero pag tinanong ka talaga sa puso mo, natutuwa ka pa ba? Actually, kanina, nung nandyan ako kanina nakaupo, parang gusto ko na umatras kasi parang hindi ko naman gagawin yung sasabihin ko ngayon. Hindi ko naman nagagawa. I mean, nagagawa ko pero hindi siya consistent. Kasi iba kasi yung gumagawa ka na natutuwa ka. Nung nag-full time ako, kasi dati umuwi pa ako eh. Umuwi pa ako, then, nandun talaga yung joy. I admit talaga nandun yung joy kahit pagod ako. Pero dumating sa point na ayoko umattend na ng choir kasi pagod na talaga ako. Hindi sa ayaw ko maglingkod sa Panginoon, pero dahil pagod talaga ako, dahil kinabukasan, merong singles fellowship, kinabukasan, magtuturo ka pa ng Sunday school, mag-aaral ka pa. Until such time na kinausap talaga ako ng Panginoon na mag-full-time. Alam nyo, hindi talaga madali ang full-time. Una, kwento lang talaga yung naririnig ko na mahirap sa full-time. Dumating talaga sa point na ang pahinga mo, akala ko pahinga na nga yun, ang Monday namin, akala ko pahinga. Ganun pala yung pahinga no, na habang nagpapahinga ka, naglalaba ka. Hindi, totoo talaga to. Nung sinama ko ni Pastor Ramil sa La Union, tapos sumunod sa Osamis, 2 weeks yun. Ibig sabihin, 2 weeks akong hindi nakapaglaba. So, ang dami nang lalabahin. Tapos, habang naglalaba ako, tumawag si Brother Joben. Brad, bantay mo yun sa baba kasi maghahakot para sa banquet. Hindi ko alam kung maiinis ako o hindi kasi naglalaba ako, ang dami ko nga nilalaban. Nagdudugo na yung kamay ko. Sabi ko, bababa pa ako. Buti kung ang tulugan ko, 2nd floor lang. Nandun ako sa 7th floor ata yung to be exact. Ang nakakapagod. Siyempre, ayoko itsura ko, mukha akong pawis, tapos, alam mo yon, pag naglaba ka, hindi naman maganda itsura mo pag naglalaba ka, di ba? Alam, bababa ako doon.
Sabi ko, ganito palang buhay ng isang full-time. Na minsan, nung isang Sabado, napagod ako sa Good News class namin kasi Friday pala, naglakad kami. 10:30 na kami nakauwi. Umuulan, puro paltos na yung pa ako. Alam niyo sa Sampaloc, ganun talaga eh. Gustong-gusto ng tao na maglakad doon. Talagang pagod na kami, puyat. Then, Sabado, ganun uli, lakad uli. Pagdating ko sa taas, gusto ko na magpahinga kasi 3:30 pa naman ang choir. 2:00, paupo at hihiga na ako sa higaan. Tumawag si Brother Joben. Brad, may meeting daw. Sabi ko, kailangan ba ako dyan sa events? May meeting Saturday yun eh. So, bihis na naman ako. Gusto ko pa sana maligo kasi galing ako sa alam mo yung pawis ka sa Ayoko kasi hindi naliligo kapag pawis. So, wala akong magawa. Minessage na ako ni Ma'am Arnie, so baba ako. Pagbaba ako doon, nakaupo ako, tinignan ako ni Pastor Ramil. Nakatulala lang kasi ako noong Sabado. Hindi ako kumikibo, di ba? Hindi ako makakain. Hindi ko masabi, Pastor, pwede ba pahinga ako muna, sandali lang? Hindi ko masabi yun. Pero nakatulala lang tahimik, nahiya ako talaga kay Pastor nang tinanong niya ako, Brad, okay ka lang ba? Hindi ko masabing okay ako kasi sa totoo, hindi ako okay. Hindi talaga okay. Kinakabahan ako, Brad. Magkakasakit ako sa puso niyan eh. Alam nyo tapos in-expect ko ulit Monday. Pasensya ka na hinahabaan ko na kasi talagang kinakabahan ako. Monday, ay sabi ko, ito na yung pagkakataon ko na magpahinga. Sa totoo lang, na-miss ko yung pagdedebo. Sabi ko, wag na akong iiyak eh. Ewan ko ba, pasensya na kayo iyakin kasi ako eh. Na-miss ko yung devotion ko. Kasi pag nagde-devotion ako sa bahay, umaabot ako 1 oras kalahati. Yung banding namin ng Panginoon, iyak dito, sinang susumbong. Tapos habang nakaupo ako, umagulgol na lang ako kasi na-miss ko yung banding namin ng Panginoon. Naglilingkod ako, busy sa ministry, busy sa pagsusundo, busy sa meetings, lahat. Sabi ko, Lord, na-miss ko itong na mag-usap naman tayo. Nakalimutan ko na matuwang maglingkod sa Panginoon. Nakalimutan ko na alam mo yun, yung magsaserve ka, na natutuwa ka sa Panginoon kahit napapagod ka. Naisip ko, nag-focus ako masyado sa ministry. Nag-focus ako doon sa mga meetings, nag-focus ako sa mga... Sabi ni Brother Patrick, Brad, wala talagang pahinga dito. Nung sinabi niyon, kailangan ko na i-accept na talagang walang pahinga. Siguro ang pahinga lang kapag pumikit ka lang sa gabi, pag matutulog ka na talaga. Pero sa totoo lang, nung umiyak ako sa Panginoon, talagang hagulgol. Buti na lang wala si Preacher Ben doon sa kwarto, kasi katabi ko siya sa kwarto eh. Talagang hagulgol, umiiyak talaga ako. Parang na-miss ko talaga umiyak sa Panginoon ulit. Alam mo, masarap yung umiiyak ka sa Panginoon, nagsusumbong ka. Masarap yun. Kaya tinatanong ko sa inyo, kayo ba talaga natutuwa? O sinasabi nyo lang na ngayon, mamaya mag-ano tayo, tanongin yung sarili nyo kung talaga bang natutuwa kayo sa Panginoon. Kasi minsan tayo ipokrito tayo di ba? Hindi natutuwa ka sa Panginoon kasi ayaw mong masabing hindi ka spiritual. Pero alam mo, may times talaga maglilingkod ka pero hindi natutuwa ang puso mo. Nakakonsentrate ka lang doon sa ministry mo. Nakakonsentrate ka kung saan gusto mong sundin yung mga sinasabi ni pastor. Pero paano na yung puso mo? Paano kung natutuwa ka pa ba na nagsaserve ka sa Panginoon kahit pagod ka? Yung title natin ngayon, related doon sa sinasabi ko. Natutuwa ka pa ba sa Panginoon?
Delight thyself in the Lord. Manalangin muna tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa oras na ibinigay po sa amin. Hinihiling ko po ang banal na Espiritu ang siyang kumilos. Hinihiling ko po ang banal na Espiritu na siyang mangusap. Hindi po ako, Lord, kasi I am nobody, Panginoon. Actually, hindi naman ako deserve para pumunta rito. Dahil isa rin po ako doon sa ipipris, Panginoon ko. Isa rin po ako doon sa tao na kung saan hindi rin perfect sa harapan mo. But Lord, allow me to share this message. Allow me to speak to... Kayo na pong bahala, Panginoon ko. Praying for the Holy Spirit to give me strength, to give me wisdom. In Jesus' name, amen. Pwede po tayong tumayo. Basahin lang natin yung ano lang siya, na napaka-short na sa Psalms 37 verse 4. Simple lang sinabi dito, no? Sabi dito, verse 4, sabay-sabay na lang po tayo. Ready? Begin. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Pwede na tayo mo po. Kung papansinin mo yung word na delight thyself in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Minsan ang kinukuha lang natin doon, and He shall give thee the desires of thine heart. Kasi promise yun eh. Di ba pag promise, gusto natin, hina-highlight natin, kasi promise yun ng Panginoon. Pero minsan nakakalimutan natin yung the first half of the verse. Ano yung first half of the verse? First half, ano yun? Delight thyself in the Lord. Delight. Madaling tandaan, di ba? Delight. Pero ang tanong, madali bang gawin? The Hebrew word for delight is, in Psalm 37 verse 4, is anag. This word literally means to be soft or pliable or elastic, and figuratively means to find pleasure, enjoyment, and satisfaction. Kaya ako kayo kanina tinatanong, ganyan ba ang nararamdaman niyo sa Panginoon? Natutuwa ba kayo? Actually, hindi ko sinasabing, yung tanong ko is, huwag kayo mag-delight sa Panginoon. Ang sinasabi ko, yung puso nyo ba, ang puso ba natin, natutuwa ba sa Panginoon sa ginagawa niya sa atin? Minsan kasi, di ba, madalas, natutuwa lang tayo kapag kompleto pa tayo, di ba? Natutuwa tayo. Parang ganito lang yan eh. Sa anak ko, kunyari yan sa anak ko, yung anak kong babae, pag binigyan ko yan, para gusto kong matuwa siya sa akin, binibigyan ko siya ng something. Sweet naman yung anak ko na yon, kaya lang, ganun talaga, no? Kailangan, alam mo yon, para matuwa siya sa'yo, magbibigay ka ng something sa kanya. Para matuwa siya sa inyo. Sa atin, di ba ganun din? Kita mo, pag Pasko, kapag nagbigay ka sa isang tao, matutuwa sa'yo, di ba? Kung yung tao gusto mong matuwa sa'yo, lahat sila bibigyan mo eh. Kung sino kung ano na sa heart mo, bibigyan mo sila eh. Kasi natutuwa ka sa kanya. Minsan wala namang something. Pero kapag natuwa ka sa taong ito dahil masipag, mabait, ina-appreciate mo siya. Natutuwa ka sa kanya. Di ba iba yung feeling na kapag natuwa ka doon sa tao? Pero balik natin sa Panginoon. Kung papansinin mo yung verse na yan, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Bakit minsan yung prayer natin di na-answer? Bakit minsan di nasasagot? Kasi yun, related yun doon, no? And He shall give thee the desires. If you, ano sabi dito? Delight thyself also in the Lord. Mahilig tayo mag-highlight o mag-ano sa Bible ng promises.
Pero gagawin ba natin muna yung unang salita bago yung promises? Ang hirap minsan sa buhay ng isang Kristiyano, na yung tao tumitingin lagi sa iyo, kapitbahay mo, kaibigan mo, ka-office mate mo. Minsan gusto mo sila ma-please eh. Gusto mo sila ma-please sa action mo. Gusto mo sila ma-please yung itsura mo na ikaw yung masayahin tao. Pero minsan ginagawa ba natin yon? Ginagawa ba lang natin yon para lang masabi? O talaga bang nasa puso natin yon na gusto natin sila matuwa sa atin? Tapos pagdating sa bahay, iba na uli. Huwag tayong maging chameleon, di ba? Na kapag nag-iiba-iba yung kulay, kung ang grupo mo, ganito, ang grupo na medyo karnal, doon ka, magiging karnal ka rin. Para kang chameleon eh. Tayo pala. Pag iba na naman yung karap natin, spiritual din tayo. Di ba? Minsan ganun tayo, compromise. Nagko-compromise tayo, pero kung papansinin mo, natutuwa ba ang Panginoon sa atin? Ibahin naman natin, ang Panginoon ba natutuwa sa atin? Kasi napaka-importante ng Panginoon matuwa sa atin dahil yung kung ano yung desire mo, bibigyan niya eh. Ikaw ba pag natutuwa doon sa tao, anong gagawin mo? Bibigyan mo ba siya ng something na hindi niya gusto? Siyempre, bibigyan mo something na gusto niya eh. Kasi natutuwa ka sa Kanya. Ganon din ang gusto ko rin mangyari sa Panginoon sa atin. Matuwa tayo sa Panginoon para ibigay niya kung ano yung desire natin. Nasabi ko ba yung title? Ay, yung point number 1 ko? Hindi ko nasabi, no? Sa sobrang kaba ko, hindi ko nasabi. Ang point number 1 ko is, what does it mean to delight in the Lord? What does it mean to delight in the Lord? Magbasa lang tayo ng mga verses, no? Dito, parang ng Psalms 37. Matthew 6:33. Sa Matthew 6:33, pwede palagay na rin Matthew 6:33. Sabi dito, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Promise uli yun, di ba? Pero bago magyari yung all these things shall be added unto you, ano muna sabi? Seek ye first. Di ba? Kanina, delight. Ngayon naman, seek ye first. Unahin mo muna yung para sa Panginoon. And His righteousness. And all these things shall be added unto you. Magiging totoo lang yan sa buhay mo kung susundin mo muna yung unang sentences. Kasi ganun tayo eh. Lagi tayo ng promise, pero kailangan makita muna natin kung ano yung nakakakibat doon. Kasi hindi naman pwedeng ganito eh. Sige, bibigyan kita ng cake. Basta sundin mo to, gawin mo to. Pero hindi kita bibigyan ng cake kung hindi mo ako susundin. Di ba minsan may deal minsan na gano'n? Pero kita mo yun sa atin. Minsan nga nakakaya eh. Wala tayong ginagawa sa Panginoon, pero binibigyan niya pa rin yung gusto natin. Binibigyan niya yung gusto natin, pero minsan gusto ng Panginoon na mahiya ka rin sa sarili mo. Na hindi mo nagagawa yung gusto ng Panginoon, hindi mo siya napiplease, pero binibigyan ka pa rin niya. Ano may sinabi sa Bible? The goodness of the Lord leadeth to repentance. Yung kabutihan ng Diyos, yun ang nagbibigay sa daan para humingi ka ng tawad sa Kanya. Sa buhay ng isang Kristiyano, ganon tayo eh. Parang mabait tayo ngayon, bukas iba, mabait na naman tayo ngayon, bukas iba. Sa totoo lang, hirap maging Kristiyano. Madaling ma-save, madaling maging pero yung buhay Kristiyano ang pinakamahirap. Kasi nakatingin, para kang nasa aquarium na isda, na yung lahat ng tao nakatingin sa iyo, titignan kung saan ka magkakamali. Kaya nakaka-pressure maging Kristiyano. Pero pag ginawa natin yung para sa Panginoon, ginagawa natin yung para sa Panginoon, hindi na natin minsan iniisip kung ano yung sinasabi ng mga tao, di ba?
Minsan nagiging manhid na lang tayo sa mga punan nila. Isa pa, sa Philippians 4:11 to 13, magbabasa lang tayo ng mga verses para at least maano natin yung Psalms 37. No? Philippians 4:11 to 13 yan. Sabi dito, not that I speak in respect of want, but I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Ang buhay ng Kristiyano dapat dyan. To be content. Pero minsan kapag wala tayo, nung wala sa iba, ay meron sa iba, anong nangyayari sa atin, hindi tayo masaya eh. Alam nyo, bago ako mag-full-time dito sa church, nawala yung sideline ko. Nawala yung trabaho ko. Kasi meron akong retainer na natatanggap sa Singapore na isang pastor doon. Alam nyo, dati, kapag nag-withdraw ko, ganyan ang bilang, oh. Ngayon, pag nag-withdraw ko, wala na. Sabi ko, Lord, gagawin ko ito para sa'yo. Alam nyo, ang daming nawala sa akin. Yung freedom ko na mag-enjoy. Hindi ko sinasabing walang enjoyment sa service ng Panginoon. Yung sinasabi ko, yung nung nandun pa ako hindi pa ako full-time. Yung freedom mo na nagagawa mo, gusto mo magpahinga ka. Kasi dati, nag-uutos ako eh. Ngayon, kailangan ko i-ano yung sarili ko na sumunod sa utos. At my age, di ba dapat nag-uutos na ako? Hindi. Ngayon, kailangan kong sumunod. Kailangan kong mag-abide dahil gusto kong matuto. Yung discipline dito sa church, yung kung paano mabuhay ng isang Kristiyano, yung sabi nga nila, yung training nandito sa church, parang sundalo. Yes, sundalo naman tayo eh. Sundalo tayo ng Panginoon. Sundalo tayo ng Panginoon kung saan wala tayong karapatan kasi sinurrender na natin ang buhay natin dito eh. Kapag nag-surrender ka, wala kang magagawa, wala kang choice kundi sumunod. Kasi pag-aari ka ng Panginoon. Pag-aari ka ng Panginoon. Minsan siguro nagtataka kayo, nagtatanong, ganun ba ang buhay ng isang full-time? Ito, sinishare ko sa inyo ang buhay ng isang full-time. Kung nag-surrender ka sa Panginoon, kung may calling ka, wala kang ng karapatan sa sarili mo. Hayaan mong i-mold ka ng Panginoon. Hayaan mo masaktan ka. Kasi kung hindi mo hayaan masaktan ka, hindi ka matututo. Hindi masamang umiyak. Hindi masamang mag-complain kung talagang ayun ang nararamdaman mo. Even David naman, di ba? Nag-complain din siya eh. Pero inilalabas mo lang yung nararamdaman mo. Alam mo, hindi ako madalas magsalita ng kung ano yung ano. Siguro sa GNC lang, kapag wala kasi dito si Mary May. Si Mary May ang madalas ko nakakausap pagdating sa ganyan. Natatamimi ako sa faith ng taong yun. Nanliliit ako dahil akala ko yung ginawa ko sapat na. Pero pag sinabi niya, Sir, time management lang yan. Wala na akong magawa. Wala na akong masabi. Pag sinabi niya na, Sir, doon na tayo magkikita sa ano, alam ko hindi sumakay yan. Alam ko naglakad dyan. Hindi ko alam ba't paborito niya maglakad. Lakad dyan. Kung nakikita ko lang yung yapak niya yun ang susundin ko. Kasi naliligaw talaga ako sa kalye. Pag sinabi niya, Sir, mauna na kami ikaw na huli magtuturo dyan. Sabi ko, saan ang daanan? Pero minsan hindi ko sinasabi sa kanya na naligaw ako. Kasi nahihiya ako. Pero alam mo, by God's grace, patuloy pa rin yung dati nagko-complain ako na bakit ako napunta sa Sampaloc. Bakit hindi na ako sa EBB? Pero alam nyo, natutunan ko mahalin.
Natutunan ko mahalin yung lugar na yun. Kaya lang minsan nakakatakot na, di ba, pag minahal mo na isang place, aalisin ka na naman. Minsan napansin ko sa Panginoon, kung ano yung ayaw mo, yun na ibibigay sa'yo. Kung ang ayaw mo, yun na ibibigay sa'yo. Marami akong ayaw. Ayoko yung minamadali ako, ayoko yung nag-aantay sa akin. Kaya lang wala akong magawa, kailangan mabilis akong kumilos dito. Gusto ko nakaligo na ako. Pag ako nakaligo, hindi ako bababa. Pero ganun talaga, kailangan ko i-accept yung buhay ng... Kasi hindi ko alam kung tawagin na... hindi ko alam kung lalabas ako sa mission, di ba? Nadulas lang ako, hindi naman... Hindi ang ibig ko na sabihin. Di ba? Kung sakaling lumabas, at least sanay na ako. Actually, sanay naman ako sa hirap, pero ibang klaseng hirap na no? Pag-pray nyo lang ako na sana, hindi pa mag-rapture. Gusto ko pa yung ang promise ko sa Panginoon, Lord, extend my life. Gusto ko mag-serve sa iyo. Extend mo yung life ko. Huwag muna ngayon. Kasi may mga earthquake na ayoko pa. Ayoko pa, sabi ko, Lord. Gusto ko i-prove sa iyo yung nasa heart ko. Gusto ko i-prove sa iyo na mahal ko yung Panginoon. Kasi nakikita lang yan kapag ginagawa mo. Diba? Nakikita lang yung pagmamahal kapag nakikita in action. Hindi naman pwedeng sabihin lang salita yan eh. Dati hindi ko maintindihan kapag tinatanong ko ng asawa ko, mahal mo ba ako? Nakikita mo naman eh, ako na nga namamalansya, ako na naglalaba, hindi pa ba sapat yun? Ako na naglilinis, hindi pa ba sapat yun? Alam niyo yung mga babae, hindi ko maintindihan. Gusto niya masabi na, mahal mo siya. Alam mo sa mga mag-asawa, no? Sana nandun pa yung tinatawag na yung in love ka sa kapartner mo. Iba kasi yung love mo lang eh. Kapag sinabing in love, more on mas malalim yung affection na yun. Sa mga mag-asawa, lalo na sa mga lalaki, no? Naisingit ko lang to, no? Hindi ko alam ba't ko naisingit. Bakit sumagi sa isipan ko. Nandun talaga yung mag-asawa, dapat natin yung asawang babae. Yung pag sinabing, wag natin sabi ang corny ng asawa natin. Ay natin, wala na pala ako asawa. Ibig sabihin, wag natin sabihin ang corny mo naman. May edad na tayo. Pag tumatanda ba, nawawala ba yung pagmamahal? Hindi mo pwede sabihin mahal kita kung matanda na. Minsan ganun no? Matanda na tayo, wag na tayong ganyan pa sweet. Wala mo sinabing gano'n kapag matanda na, mawawala ni sweetness di ba? Kaya kayo mga men, kaya kayo mga single, sermonan ko yan, no? Kasi babatuan ko talaga kayo pag hindi nyo ginawa to. Kayo, tandaan nyo ito kukuha kayo ng babaeng save at may nagmamahal sa Panginoon. At the same time, wag kung nakikita, kasi dyan sa nakikita ko paano yung itrato yung mga babae. Wag nyo silang inaambaan. Wag nyo silang parang, alam mo, minsan na-open ako pag yung respeto nyo sa babae. Wag ganon. Babae yan, may iba yung feelings ng babae sa atin. Tayo kasi mukha tayong maton yung pakiramdam natin. Pero sa totoo lang, may feelings yan. Dapat yung respeto natin, salita natin sa mga babae, maayos. Kasi reflection niya ng sarili mo eh. Reflection niya na kapag dating na mag-aasawa ka, baka ganun din gawin mo sa asawa mo. Dapat mas mahal nyo yung babae. Kesa yung babae, mahal kayo. Kasi ang babae gusto niya ng security,
Kasi ang babae gusto niya, minamahal siya. Sana mga single men, natandaan niyo to. Hindi corny ang maging masunurin sa asawa. Hindi siya yung pag masunurin ka, under ka. Hindi. Kaya mo lang sinusunod siya dahil mahal mo siya. Sana mga men natin, ipakita pa rin natin na kayo, ipakita niyo pa rin na mayroon pa rin natitirang lalaki na tapat magmahal. Sana tandaan niyo yan, ha? Tandaan niyo yan kasi baka sugudin ko kayo pag talaga. Hindi ako nagbibiro. Sana, ayaw kasi nakikitang ganyan. Maging gentleman kayo. Ha? Kapag nasa kalye, doon kayo sa danger side. Ang danger side, yung dinadaanan ng sasakyan. Kapag tumatawid kayo, kahit nakakapagod, lipat-lipat kayo, lumipat-lipat kayo, para pakita na Kasi sagutin nyo yan eh. At yung mga babae naman siga-siga, i-allow nyo yung mga babae na, yung mga lalaki na maging gentleman. Kasi minsan kayo rin eh. Parang siga-siga kayo. Hayaan nyo naman. I-allow nyo maging gentleman naman sila sa inyo. Kaya minsan, siguro ganun din yan eh. Kapag tumatawid at huminto yung lalaki, huminto kayo. Buti nga to si Mary May, medyo dumambot na eh. Kapag tatawid, hinto ako, tatawid talaga yan. Wala siya rito, hindi ko masermonan eh. Pero yun, sa totoo lang dapat, ipakita natin yun bilang isang Kristiyano. Ha? Okay? Sa point number 2 natin, the result of delighting in the Lord. The result in delighting the Lord. Letter A, God aligns our desires with His will. When we delight in Him, He changes our heart's desire to match His purpose. Diba? When we delight in Him, He changes our heart's desire to match His purpose. Ano ba yung purpose ng Panginoon? Kasi, diba, kapag tayo natutuwa sa Panginoon, siya mismo ang gumagawa ng paraan. Siya mismo nag-change ng puso natin para magtugma yung gusto niya sa gusto natin. Kasi hindi pwedeng gusto natin. Kasi kapag sinunod natin gusto natin, ang mangyayari na riot. Ang mangyayari na hindi maganda. Kasi alam naman natin, ang Panginoon nakikita niyo yung future, di ba? Nakikita niyo kung ano mangyayari. So, ang mangyayari talagang ganito, kapag yung delight mo sa Panginoon, patuloy pa rin, mismo yung puso mo, siya yung magpapalit niyan, siya yung mag-change niyan para mag-match doon sa desire ng Panginoon. Okay? Letter B, God fulfills the desires of a surrendered heart. Sabi dito, He shall give thee the desires of thine heart. It means He give us a new heart that desires what pleases Him. He shall give thee the desires of thine heart. It means He gives us a new heart that desires what pleases Him. Kasi ang naman natin is ma-please natin ang Panginoon eh. Yun naman ang purpose natin. Hindi pwede i-please natin ang sarili natin. Kasi pag pinlis natin ang sarili natin, para pa sa ano't naging Kristiyano ka. Huwag natin masyado i-please ang ating mga sarili. Huwag tayo maging mayabang. Kung tayo ginagamit ng Panginoon, ibigay natin ang glory sa Kanya. Kasi opportunity yun eh. Privilege ka na gamitin ng Panginoon. Kasi hindi man tayo worth it. Hindi man tayo worth it talaga eh. Makasalanan tayo, remember? Pero because of His grace, because of His love sa atin, ibinibigyan niya tayo ng pagkakataon na maglingkod sa Kanya. Yung opportunity na yan, dapat hindi natin pinapalagpas. Sabi ko nga sa mga men dito, kapag sinabihan ka ni Pastor, ito gawin mo, o kaya kailangan mag-devotion ka, huwag ka mag-refuse. Kasi part yun ng growth mo eh. Huwag mo tinatanggihan yung mga opportunity na kung saan mag-grow ka. Kasi pag tinanggihan mo lahat yan, wala. Baka tumagal ka sa ministry, walang nangyayari. Tumagal ka sa ministry, mga bago mauunahan ka pa. Grab every opportunity.
Kasi blessing yan sa Panginoon. Alam mo, kapag ano mo yung blessing na yan, ikaw mismo, yung pagod mo, yung joy sa puso mo, pupunta yan eh. Mag-ano yan dito, magtatatak yan sa puso mo eh. Iba talaga yung naglilingkod sa Panginoon. Letter C. Joy and peace follow those who walk closely with God. Sabi rito sa ang verse yung nilagay ko doon? Then, sabi dito sa Isaiah 58:14, then shalt thou delight thyself in the Lord, and I will cause thee to ride upon the high places. Ano yung high places na tinutukoy dyan? Sabi rito, suggest that followers will be elevated above others, gaining authority and superiority. Itong high places na ito na tinutukoy is sa atin mismo. Yung iangat ka ng Panginoon. Siya mismo mag-aangat sa iyo. Kasi minsan kapag inaangat mo yung sarili mo, mas disaster yun eh. Mas hindi binibless ng Panginoon. Mas maganda yung Panginoon na mag-angat sa iyo. Kung nagdi-delight ka sa Panginoon. Kaya nga importante na yung delight eh. Maganda sa isang Kristiyano na natututo siya matuwa kahit napapagod siya. Natututo siya magmahal kahit napapagod siya. Yung ginagawa natin, yung lumalabas tayo pag sa GNC natin, yung lumalabas tayo pag Thursday soul winning. Pero tandaan natin, huwag tayo paramihan. Minsan paramihan tayo na nasa soul win, pero yung ginagawa mo ba para sa Panginoon o gusto mo lang ma-record doon na marami na soul win mo? Alam mo, dumating ako sa point na nung minsan nag-camp kayo, nag-soul win ako mag-isa dito sa may Laloma. Tapos pinost ko pa eh. Pero alam mo, umuwi ako. Pinost ko ba yun para lang ipagyabang? Pinost ko ba yun para lang masabi na kahit nandun kayo sa camp eh, okay lang mag-isa at nagso-soul win? Chinecheck ko yung heart ko. Pero alam mo, umuwi ako, hindi ako masaya. Nag-soul win ako, hindi ako masaya. Kasi ang gusto ko lang i-please yung sarili ko. Kaya minsan may danger sa paglilingkod. Bakit? Minsan sumusunod lang tayo. Pero yung puso natin wala doon sa ginagawa natin. Yung puso natin wala doon. Hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali ang isang buhay ng Kristiyano. Pero kailangan natin mag-delight pa rin. Kailangan pa rin natin matuwa sa ginagawa ng Panginoon. Kung imagine, kung ang Panginoon bumaba dito sa lupa, hindi naman tayo katuwa-tuwa talaga eh. Hindi tayo katuwa-tuwa, pero ginawa niya dahil mahal niya tayo. Wala naman tayong ginawa eh. Di ba? Wala naman tayong ginawa. Wala tayong ginawa. Siya na lahat lang gumawa. Ang kailangan lang natin, di ba, i-accept lang naman siya. Yung gift na yun, kailangan lang gawin natin para tayo maligtas. Pero wala pa rin tayong ginawa. Hindi naman tayo naghanap. Siya yung naghanap. Hindi mo pwede sabihin na hinahanap ko ang Panginoon. Hindi mo pwede sabihin yun. Sa totoo lang, ang naghanap sa iyo ang Panginoon. Hindi nature na isang tao ang hanapin ng Panginoon. Ang Diyos pa rin ang naghanap o nagmahal. Sa mga hindi pa rito, no? Kung kayo hindi niyo pa natatanggap ang Panginoon, sana ngayon na. Sa mga bisita natin, sana ngayon na. Huwag niyo na antayin na huli na. Hindi mo masasabi, ano may sinasabi mo, Brad, na nagdi-delight? Ang mga tao nagdi-delight yung mga anak ng Diyos. Ang isang lost, hindi niya magagawa yan. Kasi iba naman yung Diyos niya eh. Hanggang wala kang intimate relationships sa Panginoon, hindi mo masasabing nagde-delight ka sa Panginoon. Hindi mo sinasabi na tutuwa ka sa Panginoon. Kasi minsan sa bibig lang yun eh, wala sa puso. Matuto tayo mag-delight sa Panginoon. Nang sa gayon, yung ating mga ating pinagpe-pray, ma-meet yun.
Yung ating pinagpe-pray na matagal na, yun naman minsan ang key. Bakit hindi nasasagot ang ating prayer? Kasi hindi ka natutuwa sa Panginoon. Gusto mo lang matuwa ka sa sarili mo. Subukan mo, mag-pray ka. Mag-pray ka, subukan mag-pray ka. Pero unahin mo muna mag-delight sa Panginoon. Di ba kanina sabi, seek ye first? Unahin mo yung Panginoon, ibibigay niya yan. Alam mo, dati, ganyan ako eh. Pray ako ng pray. Tapos pag hindi nasagot ng Panginoon yung prayer ko, sumasama ang loob ko. Then sabi ko, Lord, ikaw na lang pong bahala. Alam mo naman yung puso ko. Maglilingkod na lang ako sa Panginoon ko. Ikaw na pong bahala. Point number 3, how to delight in the Lord. Ito na yung key. How to delight in the Lord. Paano kaya? Spend time with Him daily. Alam niyo, sa paggising pa lang sa umaga, mag-pray ka na. Kasi nakakalimutan natin na nagising tayo ng umaga. Binigyan tayo ng bago niyang buhay. Minsan nangyayari, paggising sa umaga, dampot ng cellphone, naglalaro na. Paggising sa umaga, kung ano-ano kagad kinakalikot. Paggising sa umaga, wala na, ubos ang oras sa pagsa-cellphone. Ubos ang oras sa paglalaro sa computer. Nakalimutan na mag-pray sa Panginoon. Spend time with Him daily. Alam mo, natutunan kong para bang ganito eh. Yung dati okay lang sa akin hindi makapag-devotion. Okay lang lahat yan. Pero dumating sa point na kapag hindi nakapag-devotion, parang kulang, di ba? Nasubukan niyo ba yun na kapag lumabas ka, hindi ka nakapag-devotion, parang kulang, di ba? Alam niyo, kapag hindi niyo na nararanasan na walang pinagkaiba, wala na yung relationship mo sa Panginoon eh. Pero ang gusto ng Panginoon, mag-spend ka ng time sa Kanya. Araw-araw. Huwag yung kung kailan mo lang gusto. Sabi doon sa Chronicles, ano sabi sa 1 Chronicles 16:11? Seek the Lord and His strength. Seek His face continually. Seek the Lord and His strength. Yung mga verses na yan ang magbibigay ng kalakasan sa atin sa araw-araw. Seek the Lord. Ano pa yung sinabi dyan? Sa Psalms, nandiyan ba yung Psalms 63:1? Ayan. Sabi dito, O God, Thou art my God. Early will I seek Thee. My soul thirsteth for Thee. Saan ba yun? Nawala. My flesh longeth for Thee in a dry and thirsty land where no water is. Alam niyo, prayer yan ni David. Prayer ni a man after God's own heart. Sabi niya ganun, my soul thirsteth for Thee. My flesh longeth for Thee. David uses a powerful metaphor here. Just as body thirst for water, David's entire being, his soul and his physical body longs for God's presence and nourishment. Si David, man of warrior. Ano yan? Warrior yan si David eh. Pero yet, nagdedepende siya pa sa Panginoon. Kapag hindi niya nakakausap ang Panginoon, parang siya uhaw na kung saan kailangan niyang uminom. Yung fellowship niya sa Panginoon. Sana ganun din tayo sa Panginoon eh. Yung araw-araw ba, yung sa everyday, yung church natin, yung sa mga ginagawa natin sa araw-araw, dapat nandun yung thirst, yung pagkauhaw, yung ano natin sa Panginoon, yung relationship natin sa Panginoon. Minsan hindi ewan ko kung nararamdaman niya pa ito. Yung para bang uhaw ka sa pagkalinga ng Panginoon. Ang sabi niya pa rito, in a dry and thirsty land where no water is. This phrase emphasizes the desolation and spiritual emptiness of a life without God. David intends yearning, portraying a state of weakness and dependence on God, his only source of refreshment. Nakita natin si David dito.
Si David binless ng Panginoon. Pero makikita pa rin natin dito yung yearning niya, yung pagkasabik niya, yung weakness niya, yung independence niya sa Panginoon. Minsan nakakalimutan na natin yun. Feeling natin, kaya na natin lahat eh. Kaya minsan mga desisyon na ginagawa natin, palya eh. Kasi hindi tayo nagdidepende sa Panginoon eh. Hindi natin pinagpe-pray yung mga desisyon na kung saan kailangan natin ang approval ng Panginoon. Nawawala yon. Nawawala. Huwag sana tayo masanay na gagawa ng desisyon, nagawa na natin, tsaka tayo magpe-pray. Nagawa na natin, tsaka sasabihin natin sa Panginoon, Lord, i-bless mo to. Ano pang gagawin ng Panginoon kung ginawa mo na? Yung mga bagay na hindi mo naman hiningi na approval sa Panginoon. Sa businesses, di ba ganun din? Humingi ka muna ng wisdom sa Panginoon kung dapat bang gawin. Sa mga bagay na kung saan magdi-decide ka, yung kung bibili ka ng isang bagay, ipag-pray mo. Bakit mo pagpe-pray? Kasi may mga bagay na kung saan kapag binigyan ka ng wisdom ng Panginoon, kapag nakuha mo isang something na gusto mo, masaya ka. Pero minsan kapag nakuha mo na, hindi ka nag-ano sa Panginoon, hindi ka nag-consult sa Panginoon, nakuha mo na isang bagay, pero hindi ka pa rin masaya. Iba yung masaya ka sa isang bagay na kung saan humingi ka ng consultation sa Panginoon. Ang tanong, masaya ka ba talaga sa Panginoon? Nagsasaya ka ba talaga sa Panginoon? Kaya kanina tinatanong ko yun ng personal na tanong na yun. Kasi minsan nasa bibig na lang natin, oo, mahal kong Panginoon, natutuwa ako sa Panginoon. Pero paano pag hindi na binigyan ng Panginoon ang gusto mo? Masaya ka pa rin ba sa Panginoon? Natutuwa ka pa rin ba sa Panginoon? Hindi eh. Sabi rito, worship with gratitude. Focus on God, on who God is, not just what He gives. Pwede basahin natin sa Psalms 100 verse 4? Psalms 100 verse 4. Ang sabi rito, enter into His gates with thanksgiving, and unto His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His name. Enter into His gate with thanksgiving. Minsan na-receive na natin yung blessing, pero hindi pa rin tayo nagpapasalamat. Di ba? Minsan pray tayo ng pray, pero pag binigay ng Panginoon, wala lang din man tayo nagpapasalamat. Nakalimutan na natin yung nagbigay ng blessing. Ang pinapasalamatan lang natin yung tao. Pero yung nagbigay ng blessing, yung kinalabit ng Panginoon, yung tao na nagbigay siya ng blessing, hindi natin nahingian ng pasasalamat. Na sana makita rin natin yun. Thessalonians 5:18. 1 Thessalonians 5:18. 1 Thessalonians 5:18. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. In everything give thanks. Brad, yung maliit na bagay, magpapasalamat ako. Opo, yun yung sinabi sa 1 Thessalonians 5:18. In every things, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Yung maliit na bagay na yun, binigay yun ng Panginoon sa iyo dahil concerned siya, dahil kailangan mo yun. Hindi porke maliit yun, hindi mo kailangan. May mga bagay na minsan hindi natin maintindihan na binibigay sa atin ng Panginoon. Hindi natin pinagpe-pray pero binibigay sa atin ng Panginoon. Kasi alam niya, yun ang mararapat sa iyo. Ayun ang kailangan mo. Hindi mo ba napapansin bakit may binibigay sa iyo minsan ng Panginoon na hindi mo naman hinihiling? Kasi may purpose yan eh. Minsan ginagawa ng Panginoon, binibigay isang bagay na yun dahil may isang tao na nangangailangan na ikaw magbibigay. Gusto niya ikaw maging blessing dun sa tao. Ganon yun. Kaya kung meron ka na-receive na blessing na hindi mo pinag-pray, isipin mo bakit binigay ng Panginoon. Baka binigay yan para ikaw maging channel of blessing. Okay? Obey His word. Delight grows when we walk in His ways. Psalms 119, 133. Psalms 119, pwede pakipost lang. 119,
Sabi dito, order my steps in thy word, and let not any iniquity have dominion over me. Order my steps in thy word, and let not in any iniquity have dominion over me. Then sa 1 John 2:5, but whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Yung mga verse na yan, nagpapakita na kapag sinunod natin ang Panginoon, may mga blessing, may mga bagay na kung saan mag-grow tayo. Yung isa, trust His timing. Trust His timing. Resting in God's plans brings true peace. Sa Habakuk, basahin na sa Habakuk, no? Nandiyan naman sa mga screen natin. For the vision is yet for an appointed time, but the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. It takes patience. Kung papansin mo yung kay Habakuk na sinasabi niya, for the vision is yet for an appointed time, but the end it shall speak. Matuto tayong mag-antay. Huwag tayong pabigla-bigla. Minsan, napaka-impatient natin sa pinagpe-pray natin. Kung meron tayong pinagpe-pray, antay lang tayo. Di ba, laging sinasabi ang prayer, no, yes, no, and wait. Pag yes, okay, di ba? Pag no, ibig sabihin, hindi para sa'yo. Pag wait, mas maganda yung wait minsan. Alam mo bakit? Yung wait na yan na sinasabi ng Panginoon, mas best ay ibibigay niya sa'yo. Mas best ay ibibigay niya sa'yo. Wait lang. Wait on the Lord. Proverbs 3:5-6, sabi ganon, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Ano sasabi naman dito? Ano yung promise? In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Ano sinabi rito? Trust in the Lord. Kanina wait, ngayon trust in the Lord with all thine heart. Sana makita din natin sa buhay ng isang Kristiyano na kailangan natin mag-antay sa God's timing. Na kailangan natin makita na ang Diyos ang nakakaalam kung ano yung pangangailangan natin. Alam niyo, nung nagkaroon ng sa church, yung work program na tinatawag. Ang work program namin dito is maglilinis ka. Every Wednesday and Thursday. Alam mo yung paborito ko nililinis dito sa church? Kasi sa auditorium kami. Itong altar. Yung buong na yan, yung buong altar, hanggang dito sa choir loft. Yung mga inuupuan nyo dyan, binabacuum. Hanggang doon sa rampa, binabacuum yun. Alam mo yung nakakapagod pero natutuwa ako. Kasi itong carpet dito sa may harapan, ito kasi yung maniluluhudan ng mga taong kinakausap ng Panginoon. Ito yung lugar na yan kung saan yung mga tao na kung saan tinawag ng Panginoon at humayo sa mission. Napaka-importante ng carpet na yan. Napaka-importante rito ng choir loft na ito. Kung saan yung mga choir na kumakanta ng papuri sa Panginoon. Napaka-importante rin ng ramp na yan kasi kung saan dumadaan yung mga PWD natin. Yung mga naka-wheelchair. Nakakapagod? Yes, nakakapagod. Pero nakakatuwa na may ginagawa sa Panginoon. Natutunan ko mahalin kung ano yung meron ako na ngayon. Natutunan ko mahalin na kahit nakakapagod. Alam mo sa totoo ang blessing dito sa akin? Yung mga inaanak ko sa kasal. Kasi pag Sunday ba wala kaming pagkain? Monday? Pag Monday wala kaming pagkain. Yung mga inaanak ko sa taas, sila Brother Patrick, binibigyan nila akong pagkain. Actually, pag Monday, hindi ako bumababa doon eh. Kasi labay iniisip ko. Pero sila nagbibigay sa akin ng pagkain. Pag bumaba naman ako doon sa may kapag hindi ko gusto ulam, sorry, ba't nabanggit ko? No? Sorry, nabanggit ko. Pero hindi ako nagko-complain. Hindi ko lang gusto yung ulam. Ang hirap kasi kumain ng ampalaya,
Ampalaya lang. Hindi ko kaya kumain ng ampalaya lang eh. Ang ampalaya sa umaga, breakfast, hindi ako sanay. Kahit itlog lang sa akin, okay na. Alam mo, pag bumili ako ng ano, kaya pala nagtataka ako sa mga to, may dalang mga delata, may dalang mga chichirya. Panglaban pala doon sa mapagkain na hindi nila kayang kainin. Kaya pati ako nag-isip, ay kailangan bumili na ako ng clover chips para pang-ulam ko. Alam mo yun, nung binuksan ko yung corned beef, sabi ng isang inaanak ko rin dyan, Nong, initin natin. Wag na, nakakahiya. Hindi initin natin. Pinilit ako ni Brother Kevin. Initin natin nung, sige na nga. Di inabigay yung corned beef. Mas masarap pala pag niluto. No? Pag galing sa lata pala, iba pa rin lasa, no? Masarap pala. So yung mga bagay na yun na nakakatuwa. Nakakatuwa yung mga magpapairam ng mga utensils. Si Sister Connie, kapag nakita na yan, alam niya wala kaming pagkain pag Monday. Nong, may pagkain ka? Siyempre, nahiya ka pa, ayaw pa magsabi. Wala. Magbibigay ng pagkain sa akin. Pero hindi ko namamalimos sa inyo na pag wala kaming pagkain ng Monday. Pero nakakatawa, no? Nakakatawa na natututo akong kumain ng gulay. Kumakain naman ako ng gulay. Katulad ng kalabasa, ng kangkong, basta may sahog. Kasi pag walang sahog, hindi ko makain. Pagpatawarin nyo ko. Sa mga nagluluto, hindi ko sinasabing hindi masarap ang ulam nyo. Masarap naman. Masarap talaga. Isang subo, tubig. Isang subo, tubig. Di na busog ako. Hindi totoo. Ang nakakatuwa kasi sa pagkain namin doon, para bang yung mga unang araw, hindi ganun kasarap. Pagdating sa pangatlo, wow, super sarap. Menudo. Lalagyan ko ng ketchup. Ang sarap nun. Ang sarap kumain ng may ketchup. Na ang ketchup na yan, pinag-aawayan doon sa may kantin namin. Pero maiba lang ako, no? Sinabi ko lang yan kasi inaantok na kayo. Pati ako inaantok tuloy sa inyo eh. Ayun lang, masaya yung maglingkod sa Panginoon. Na sana naglilingkod tayo na may joy tayo sa puso natin. Naglilingkod tayo na natutuwa tayo sa Panginoon na kung ano yung binigay niya sa atin, tanggapin natin. Matuwa tayo dahil may ibibigay ang Panginoon. In conclusion, why doesn't the Lord grant our desires or prayer? Bakit minsan di sinasagot ng Panginoon ating gusto o prayer? Because we no longer delight in Him. Matuto tayo matuwa sa Panginoon. Alam mo, kung ano yung pakiramdam mo bilang nanay o bilang tatay o bilang kaibigan na natuwa ka, may binibigay ka doon sa tao. Ganyan din ang Panginoon. Kapag natuwa ka sa Panginoon, ibibigay niya kung ano yung gusto mo. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming po salamat sa oras na ibigay po sa amin. Lord, alam ko po, Panginoon ko, na kadalasan nadilimutan na namin yung mga bagay na pasalamatan ka, na matuwa kami sa inyo dahil sa mga bagay na ginagawa namin sa araw-araw. Patawarin mo kami, Panginoon, kung di namin nakikita minsan yung mga bagay na ginagawa mo para sa amin. Ang nakikita lang namin parati ang aming mga sarili. Dakilang Panginoon, tulungan mo po kami mag-delight sa inyo. Tulungan mo mag-delight ang aming mga puso. Tulungan mo matuwa kami, Panginoon ko, na kung saan ibibigay mo rin po yung mga blessings na yan. Kung hindi man, Panginoon ko, sana hindi nagbabago ang aming puso. Ang aming puso sa paglilingkod sa inyo. Sa full-time man o sa secular, makita po namin, Panginoon ko, na mahal mo kami at handa kang paglingkuran, Panginoon, handa kang ibigay, Panginoon ko, yung mga gusto namin. Pero sana makita rin po namin, Panginoon, ang aming pagkukulang kung bakit hindi nasasagot ang aming mga prayers. Salamat po sa oras na binigay po sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po. So, dumako po tayo sa ating invitation. Ang message po natin ay, Delight thyself in the Lord. Alam niyo po,
napakahalaga na dinidelight mo yung sarili mo sa Panginoon kasi it will change your desire. Babaguhin ng Panginoon yung desire mo at yung desire na yan, ilalagay niya sa kung ano yung gusto niya. Ibig sabihin, kapag in-involve mo yung sarili mo in the ministry, nadidelight ang Panginoon. You're doing good news class, soul winning, nagka-choir ka, faithful ka sa ministry na ginagawa mo, meron kang devotion time sa Panginoon, nadidelight ang Panginoon sa iyo. And suddenly, nagbabago din yung desire ng puso mo. Kaya iniimbitahan kita ngayon, habang tumutugtog ang piano, pumunta ka dito sa harapan kung nangusap ang Panginoon sa iyo, at gumawa ka ng desisyon. Gumawa ka ng desisyon na from now on, papahalagahan mo yung mga bagay na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. From now on, i-delight mo yung sarili mo sa Panginoon. Sabi ng verse, delight thyself in the Lord, and He shall give thee the desire of thy heart. Alam ko po marami tayong mga desire sa ating buhay. Sometimes, nagkakaroon tayo ng selfish desire. Meron tayong selfish desire sa ating puso. Pero alam mo kaibigan, kapag in-involve mo yung sarili mo sa gawain ng Panginoon, babaguhin ng Diyos yung desire na yan at magiging unselfish ka. Ang magiging laman ng puso mo ay yung kung ano yung kagustuhan ng Diyos. Kaya kung matagal ka ng save, this message is for you. Ayaw ng Diyos na manatili ka lang na ganyang Kristiyano. Gusto niya nag-grow ka. Gusto niya dinidelight mo siya sa buhay mo. Inuuna mo siya. Kaya sabi sa verse, seek ye first the kingdom of God. Alam niyo po, naalala ko si Apostle Paul and Silas. Sila po ay nasa ministry ng Panginoon. Ginagawa nila yung kalooban ng Diyos. Nagpipreach sila and then suddenly binugbog sila. Hindi lang binugbog, sinugatan. Iginapos yung kanilang kamay at paa, ikinulong. Pero doon sa kulungan, imbes na magreklamo sila sa Panginoon, inawitan pa nila ang Panginoon. Nagpuri sila. Why? Because they are delighting themselves sa Panginoon. Pero alam nyo, isa sa napaka-hirap gawin ay yung i-delight mo yung Panginoon pero wala ka pang relationship sa Kanya. Kaya kung hindi ka patiyak na sa langit ka pupunta kapag dumating ang kamatayan, kaibigan, nais ng Diyos na ikaw ay maligtas. Habang nakapikit ang mata, nakayuko ang ulo, meron ba dito gusto mong tanggapin si Jesus ngayon bilang tagapagligtas? Siya lamang ang paraan para ikaw ay maligtas. Ayaw kanya na mapunta sa impyerno. Kaya nga siya namatay, ipinako sa krus ng Kalbaryo, at muling nabuhay para bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Gusto kanya na maligtas. Ayaw kanya na mapunta sa impyerno. Kaya kung gusto mo siyang tanggapin, okay lang, itaas mo yung kanang kamay mo. Sinasabi mo, ayokong mapunta sa impyerno. Gusto kong tanggapin si Kristo sa aking puso bilang tagapagligtas. Meron ba dito? Gusto mong tanggapin si Jesus sa puso mo bilang tagapagligtas? Meron po ba dito? Wala akong gagawin sa'yo. Gusto ko lang makita yung kamay mo. Pwede mong itaas? Hindi ka patiyak na sa langit ka pupunta pag dumating ang kamatayan mo. Gusto ng Diyos iligtas siya ngayon, kailangan mo lang gawin, tanggapin mo siya sa puso mo. Meron ba dito gusto mo siyang tanggapin? Wala. Tayo po ay manalangin. Pikit po natin ang ating mata, iyoko mo ang anging ulo, at kausapin natin ang Panginoon. Heavenly Father, salamat po for the great and wonderful message na aming pong napakinggan mula po sa aming tagapagsalita at mula po sa inyong salita. I pray po God na hindi po namin makalimutan ang mensahe po na ito.
at may sa puso po namin, may apply po namin sa aming buhay. That every day, magkaroon kami ng personal devotion sa inyo. Hindi po namin makalimutan, Panginoon, kung para kanino namin ginagawa ang ministry na ipinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Kaya Lord, we are praying na masunod po namin ang Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Ibig sabihin, Panginoon, hayaan po na namin kayo na magministeryo sa aming buhay bago po namin gawin ang ministry para sa ibang tao, Panginoon. Sapagkat alam namin, Lord, kayo ang aming kalakasan. You are the vine, and we are the branches, and without you, we can do nothing, Panginoon. Lord, salamat sa mensahe. Tulungan niyo po kami at paalalahanan niyo po kami to every time may delight namin ang aming sarili sa inyo, Panginoon. Upang mabago po ang aming desire sa aming buhay at maging ang kagustuhan po namin ay kagustuhan niyo. Ito po aming dalangin, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen.